Okay class, ngayong araw na ito ay matututo tayo kung paano gumawa ng manika mula sa mga bagay na makikita lamang natin sa loob ng bahay. Wika ni Binibining Heidi Santos sa kanyang mga estudyante. Si Binibining Heidi Santos ay isang teacher sa home economics. Matagal na nga rin siyang nagtuturo sa mataas na paaralan ng Eulonio San Agustin. Hinawakan niya ang second year student kung saan tinuturuan niya ang mga ito na magluto, manahi, at kung ano-ano pang gawaing bahay na maaaring pagkakitaan. Isa-isang inabot ni Binibining Santos ang mga gagamitin sa paggawa ng manika. Naroon ang ilang lumang tela, mga peraso ng butones, bulak, at ang mga makakapal na sinulit na may iba't ibang kulay. Hindi ito ang unang beses na magtuturo si Binibining Santos sa kanyang mga estudyante kung paano gumawa ng manika. Ang mga dati niya ring estudyante ay tinuruan niya ring gumawa noon. Bukod pa roon, bago pa siya naging guro ay dati rin siyang gumagawa ng manika upang ibenta. Naging kasiyahan niya na rin na gumawa ng mga manika. Hanggang ngayon naipasa niya na sa ibang mga estudyante niya. Okay class, ang una natin gagawin ay gagawa tayo ng pattern. Sambit ni Binibining Santos. Depende sa inyo kung anong klase ng manika ang gusto nyong gawin. Binibigyan niya rin ng kalayahan ng kanyang mga estudyante na gawin ang gusto nila gawin kahit medyo malayo ito sa estilo ng kanyang paggawa. Nang magsimula ngang magamay ng mga estudyante ang paggawa, ay hinayaan niya na ito. Nais niyang makita ang pagiging malikhain ng kanyang mga estudyante. Siya naman ay nagsimula na rin gawin ang sarili niyang manika. Hindi niya tuloy na malayan agad na malapit na palang matapos ang 40 minuto ng kanilang klase. Narinig niya na lamang ang tunog ng bell. Hudyat na kailangan nang lumipat ang mga estudyante sa iba pang klase. Ngunit bago pa nakaalis ang mga estudyante ay lumapit si Joby sa kanya upang magtanong. Ma'am, pwede po ba kaming gumamit ng iba pang bagay aside sa mga provide niyong gamit? Natuwa naman si Miss Heidi sa tanong ni Joby. Halata mong interesado ang bata sa paggawa ng manika. Oo naman. Pwede niyong gamitin ang kahit anong lumang bagay kung ikakaganda yun ng manika mo. Sambit ni Miss Heidi. Tuwang-tuwa si Joby matapos marinig ang bagay na iyon sa kanilang guro. Kakadismiss lang ng klase pero sabik na si Joby sa paggawa ng manika kinabukasan. Pinapaiwan kasi sa kwarto ng home economics ang mga manika para siguraduhin na hindi lamang ang kanilang mga magulang ang gagawa ng kanilang proyekto. Siguradong sila bilang estudyante. At ganoon na nga ang nangyari kinabukasan. Nagdala ng iba pang gamit si Joby tulad ng mga pares ng mata ng kanyang lumang manika, sapatos at mga kakaibang tela na gagamitin niya para sa mga damit nito. Sa bawat paglipas ng araw ay napapansin ng mga kaklase niya na unti-unting paganda ng paganda ang kanyang manika. Wow! Ang galing mo namang gumawa, Joby. Pansin ng isa niyang kaklase. Mukhang mas maganda pa ang gawa mo kaysa sa gawa ni Mama. Biro naman ang isa. Hindi nakaligtas sa matatalas na pandinig ni Miss Heidi ang sinabing iyon ng mga kamag-aral ni Joby. Kunwari ay ngumiti siya, ngunit sa kaloob-looban niya ay hindi siya papayag na may isang taong humigit sa kanyang mga gawang manika. Natapos nga ang araw na yon at muli na namang iniwan ng mga estudyante ang kanilang mga manika sa kwarto or sa room. Nang makaalis ang mga estudyante ni Miss Heidi ay isa-isa niyang tinignan ang gawang manika ng bawat estudyante. Kahit walang pangalan ay alam niya kung kaninong gawa ang manika. Lalong-lalo na
ang gawa ni Joby. May sombrero pa iyon na gawa sa hinabing papel at inilubog sa varnish. Paraan ng pagtatahi nito ay malinis. Bukas, makikita niya, mahinang sabi ng guro. Kinabukasan ay pagpasok ng mga estudyante ay nagulat sila sa manikang nasa mesa ng kanilang guro. Mas malaki iyon kumpara sa unang gawa ng kanilang guro. Ang mukha nito ay hindi simpleng tela lamang na nilagyan ng palaman na bulak, kundi isang hinulmang plastik. Ganon din ang mga kamay at paa nito. Wow! Ma'am, ang ganda naman. Parang mamahalin, sabi ng mga estudyante ni Miss Heidi. Natutuwa si Miss Santos sa mga papuring natatanggap ng kanyang mga estudyante. Ngunit sandali lamang ang tagumpay na iyon. Nabaling naman ang manika ni Joby sa lahat matapos magsimulang pinturahan ni Joby ang katawan ng manika na kulay balat ng tao. Nakahanda na rin ang damit na isusuot niya rito. Grabe! Para kayo nagpapaligsahan ni ma'am sa pagandahan ng manika. Napapansin na ito ng ilang classmate ni Joby. Lihim na kinuyos ni Miss Santos ang kanyang mga kamao na parang nanggigigil sa ginagawa ni Joby. Hindi niya inakalang mas gagandahan pa nito ang kanyang gawa. Tila wala yatang katapusan ng bata sa kanyang pagiging malikhain. Noong gabi rin na iyon ay halos hindi na makatulog si Miss Santos sa pag-iisip ng paraan kung paano niya mahigitan ang ginawa ng kanyang estudyante. Hindi siya maaaring matalo sa paggawa ng manika. Ngunit ano pa ba ang pwede niyang gawin? Lumipas ang ilang minuto ay tumayo siya sa kanyang kama. Naglakad ng paruot parito, ngunit walang idea na kumakatok sa kanyang isipan. Hanggang sa uli ay naalala niya ang mga manika ng kanyang anak. Dali-dali niyang tinungo ang kwarto ng kanyang anak para tingnan ang mga manika nito na ang iba ay galing pang ibang bansa. Pinadala sa kanya ng kanyang ama na nagtatrabaho sa isang offshore na company. Binusisi niya ang mga iyon. Ngunit para bang kahit anong tingin niya ay walang sapat na kagandahang makikita doon. Kailangan niya ay isang gamit na kakaiba para mahigitan ang gawa ni Joby. Maya-maya pa ay nabaling ang kanyang mga mata sa anak na mahimbing na natutulog. Hinaplos-haplos ang buhok nito. Maya-maya pa ay sumilip sa mga labi nito ang kakaibang ngiti. Kinabukasan, pagdating ng mga estudyante sa loob ay sinalubong sila ni Miss Santos. Kitang-kita mo ang namumula nitong mata at ang itim sa paligid ng talukap ng mga mata. Ganon din ang hindi kagandahang balat nito na parang nagmamantika. Magulo din ang buhok nito na parang hindi man lang nakapagsuklay. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Joby at ang kanyang mga kasamang estudyante. Okay lang ako, Joby. In fact, natapos ko na rin ang aking manika. Hayun siya sa mesa, oh. Tingnan mo. Sambit ni Miss Heidi. Dahan-dahang nilapitan ni Joby ang manika. Nakakapangilabot at patindig balahibo ang nakitang manika ni Joby. Ang balat ay gagaya ng isang tao. Ang buhok, mata, ilong, pati ang ngipin ay galing sa isang tao. Nagsigawan ang mga estudyante niya sa takot. Maganda ba, class? Akala ko hindi na ako makakagawa ng ganyang kagandang manika. Salamat na lang sa anak ko. Hindi niya ako pinabayaan hanggang huli.
Suportado niya ang magulang niya sa mga ginagawa niya, especially sa mga manika na parang totoo. Moraita Academy, isang pribadong paaralan kung saan ang lahat ay nasa ayos. Kamakailan lamang ay nagtalaga sila ng karagdagang security guard dahil na rin sa napapabalitang pagtaas ng kaso ng krimen sa mga kabataan. Istrikto ang paaralan na ito. Ayaw nilang mawala ang tiwala ng mga magulang sa kanila, kaya't handa silang gawin ang kahit na ano, mapanatili lamang ang kaayusan ng paaralan. Ako si Mario at ito ang kwento ng Hiling sa Papel. Kahit na gaano kahigpit ang paaralan na ito, ay hindi pa rin naman nawawala ang mga pasaway na estudyante. Karaniwan na ang mga ganun, lalo sa isang pribadong paaralan kung saan madalas parehong abala ang kanilang mga magulang, kaya't sila ay napapabayaan. Upang maging mas epektibo ang paraan nila sa pagdisiplina at pagpapaganda sa campus, ay tumatanggap sila ng suggestion or suhisyon galing sa mga mag-aaral at mga magulang nito. Lahat ay malayang may pahayag ang mga nais nilang ireklamo tungkol sa paaralan. Noong una ay walang pumapansin sa ganong proseso. Sino nga naman ang maglalakas loob na ilagay ang mga bagay na ayaw nila sa isang striktong paaralan? Kahit nga ang ibang tauhan ng campus ay walang nasasabing hindi maganda sa eskwelahan na ito. Isang araw ay biglang may naligaw na aso sa loob ng paaralan. Walang may alam kung kanino ang aso o kung papaano ito nakapasok sa loob ng paaralan. May nagsabi na baka sa likod ito dumaan, kung saan mas mababa ang bakod. May nagsabi naman na baka naiwang bukas ang gate ng paaralan noong isang gabi at doon dumaan ang aso. Mabait naman noong una ang aso, kaya't hinayaan na rin siya ng mga opisyal ng paaralan. Minsan may mga estudyanteng lalapit sa aso at bibigyan siya ng pagkain. Pero dumating ang araw na nagtatahol ang aso ng walang humpay. Sobrang ingay nito, walang makapigil. Nagsimula nung maperwisyo ang mga mag-aaral sa oras ng klase. Hindi nila matuon ang pansin nila sa leksyon ng guro. Nang mga oras na yon ay naisip ko nga na pwede nga palang isuhestyon ang ganitong problema. Noong una ay nagdadalawang isip pa ako kung sasabihin ko ba ang reklamong ito. Makalipas nga ang ilang oras ay nagsulat na rin ako sa kaperasong papel. Nakalagay ang mga katagang, marami na po ang nababahala sa pag-iingay ng aso at hindi sila makapag-aral ng maayos. Kung pwede sana ay gawan ninyo ng paraan. Matapos kung may sulat ang suhestyon, ay itunupi ko na nga ang kaperasong papel at dinala na ito sa faculty room ng mga guro. Inipit ko sa isang mesa doon. Kinabukasan ay nagulat ako sa pagbabago ng paligid. Habang nagtuturo ang aming prof, ay wala na ang pagtahol ng aso. Masaya ako at pinakinggan pala ng pamunuan ang mga hinaing ng kanilang mga estudyante. Tahimik na muli sa loob ng eskwelahan. Marahil ay dinala nila ito sa ibang lugar o kaya naman ay ibinigay sa may animal shelter. Pero hindi pa doon natapos ang pagsuhestyon ko sa bawat problema sa eskwelahan. May isa kasi kaming professor na patuloy niyang paghingi sa amin ng pera tungkol sa mga project na hindi naman namin nakikita.
Noong simula ng klase ay nanghihina siya sa amin ng 500 piso at para daw yun sa magagamit naming materyales sa buong taon. Pero hindi pa nangangalahati ang school year ay muli na naman siyang nanghingi ng karagdagang pera para daw sa science project at pambili ng mga microscope na hindi naman namin din nakikita. Kailan lang ay muli na naman siyang nanghingi ng contribution, pambili daw ng uniform namin sa experiment pero muli ay wala na naman kaming nakitang uniforme. Hindi na ako nakapagtimpi at muli akong nagsuggestion para isumbong ang prof na iyon. Sinulat ko ulit sa isang maliit na papel na sana po ay gawan ninyo ng aksyon ang teacher ng biology. Matagal na po naming gustong ireklamo ang teacher na ito dahil sa kung ano-anong sinisingil sa amin na proyekto na wala namang saysay. Tinupi ko ulit ang papel matapos kong isulat ito. Dinala ko sa faculty ng mga teachers. At tulad ng dati, inipit ko lamang ito sa isang table doon. Kinabukasan na pagpasok namin ay iba na ang teacher na pumasok sa biology. Pinakilala siya ng principal sa amin at dati raw naming professor ay umalis na papuntang ibang bansa para doon na magtrabaho. Tiyempong-tiyempo naman sa reklamo ko. Mabuti pa yata ay hindi lang ako nagreklamo at aalis din pala ang professor ko na yun. Marahil ay ginamit niyang pang placement fee ang mga nakolekta niya sa kanyang mga estudyante. Ang sumunod na aking naireklamo ay yung classmate ko. Problem student na patuloy na nambubuli ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Hindi ko na natagalan pa ang ginagawa niyang katatawanan sa mga estudyante sa school. Walang ibang naglalakas loob na gawin iyon kasi takot din sa estudyanteng bully. Matapos kong maisulat ang reklamo na iyon ay tinupi ko na nga ang maliit na papel at tinala ulit sa faculty room. Hindi ko alam kung anong naisip ko at tumungo ako sa likod ng school kung saan may malaking bakanting lupa at lumang building na hindi na ginagamit. Ipaparenovate daw iyon pero hanggang ngayon ay hindi nila magawa. May mga tambak ng upuan doon kung saan umupo ako at nagpahinga. Malayo sa magugulong ingay ng mga estudyante. Masarap ang simoy ng hangin doon. Pero nung mga panahong iyon ay nagtataka ako bakit kakaiba ang dalang amoy ng hangin. Mabaho pa yun sa patay na daga. Nakakasulasok at babaliktad talaga ang sikmura mo. Agad kong kinuha ang aking panyo at inisprayan ng pabango sabay itinakip ko sa aking ilong. Pero sadyang nangingibabaw pa rin ang baho ng amoy. Aalis na sana ako nang mapansin kong may nilalangaw na bagay sa hindi kalayuan. Tinungo ko ang lugar na iyon at nakita ko ang nabubulok na katawan ng aso. Hindi ako maaaring magkamali. Iyon ang aso na naligaw sa school. Pero hindi iyon ang talagang nakagulat sa akin. Hindi kalayuan sa katawan ng aso ay may walang buhay na katawan ng biology teacher ko. Nagsisimula na itong uurin at nabubulok. Doon ko napagtanto na ang lahat ng reklamo at suggestion ko ay may koneksyon sa isa't isa. Agad akong umuwi at kinalimutan panandalian ang bagay na iyon. Natatakot akong isumbong ang mga nangyari dahil kaparte ako ng kaganapan na iyon. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa school. Kinakabahan ako na baka may mangyaring hindi maganda dun sa classmate ko na bully.
Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko na maayos lamang siya. Agad akong tumungo sa faculty room para bawiin ang sulat na inireklamo ko para dun sa classmate kong bully. Ang tagal kong naghintay doon hanggang abutan na ako ng pagtunog ng bell, senyalis na magsisimula na ang klase. Naisip kong papasok muna ako at pabalikan na lamang mamaya pag uwian. Pagpasok ko sa loob ng classroom ay nandun pa rin ang bully kong classmate. Ganun pa rin ang ginagawa niya at patuloy pa rin siya sa pananakit at pang-iinis sa ibang estudyante. Pagpasok ng teacher namin ay agad din siyang huminto. Pagbungad ng aming teacher ay, "Mr. Corpus, pinapatawag ka sa principal's office." Wika ng English prof ko doon sa bully kong kaklase. Nang mga oras na yun ay naalala ko bigla na baka may masamang mangyari sa kanya dahil isa siya sa mga nareklamo ko sa faculty na yun. Gusto ko siyang pigilan pero bumalik sa akin ang pambubuli niya at ginawa niya sa mga estudyante. Ang paglabas niya sa room na iyon ay huling araw na kaya na makikita ko siya. Sakto pa na patapos na ang school year namin noon. Nang mga sumunod na buwan ay hindi ko na rin talaga nakita at wala na akong balita doon sa classmate ko na bully. Kinausap ko na rin ang parents ko na magpa-transfer na lang ako sa ibang eskwelahan. Kasi hindi ko na rin alam kung ano pa ang magiging safety ko sa paaralan na to. Lalo pa na ako ang punot dulo ng lahat ng reklamo sa eskwelahan na ito. Ngayon pa na nagkandawalaan na lahat ng nireklamo ko sa paaralan na yun. Ayokong dumating sa punto na ako naman ang reklamo ng ibang estudyante at ako ang sumunod na mawala. Sobrang lakas ng ulan ng mga araw na yon. Hindi ko alam kung anong gagawin namin. Kasama ko ang girlfriend ko noon. Maraming hotel sa bandang Pasay. Ang sabi ko sa kanya ay, "Gusto mo, patila na lang muna tayo. Wala tayong masakyan. Sobrang dami ng tao sa kalsada." So yun na nga, we decided na mag-check-in na lang sa isang hotels. Total marami naman dun eh. Nag-ikot-ikot kami, naglakad kami ng nakapayong. Kahit saan ka lumingon ay merong mga hotels dun. Pero iba't iba ang presyo nito. Depende sa'yo. Depende rin sa budget mo. May mga first class, may mga middle class, at mayroon ding low class. Nagtanong kami sa isang hotel malapit dun sa may karinderya. So isa siya sa malaking hotels na usually pinapasukan ng mga couple. Kulay pula ito. Siguro may idea na kayo. Pagpasok namin sa loob ay sobrang dami na ng tao doon na nag-aantay. So tinanong ko yung room boy, "Sir, may bakante pa po ba?" Agad nitong sinagot na, "Wala na po sir, punong-puno po ngayon eh. Try nyo po sa iba." Sa madaling salita, hindi kami naka-check-in. Paglabas namin, may katabing hotel na parang bungalow lang ang itsura niya. Hindi pa ganong kilala kasi
Halos bagong renovate lang daw ito. Walang masyadong ilaw o mga abubot na nakabuka na sa hotels na ito. Bale, isang malaking ilaw lamang, may isang maliit na tarpaulin, nakadesign ang room depende sa quality ng iyong papasukan. So bago ka makapunta doon sa mismong hotel ay maglalakad ka ng ilang metro. So we decided na dumiretso na doon. Naglakad-lakad kami na medyo creepy ang papasok niya. Kasi yung bandang gitna is walang ilaw. Ang susunod na ilaw ay doon na sa dulo bago pumasok ng hotel. So hindi namin masyadong pinansin yung ganong ambience. Kasi malakas naman ang ulan nun eh. Nang makarating kami sa dulo, banda doon sa may receiving area ng hotel, walang tao, pero may bell. Makailang ulit naming pinindot ito. Yun nga, meron nang dumating na tao o bantay sa hotel na yon. Hello sir, pasensya na po at ngayon lang kayo nasikaso. Marami po kasing nag-i-inquire sa loob. So expected namin na ganun talaga kasi lahat naman nung nilakaran namin na hotel at in-inquire namin is marami talagang tao. Okay lang po. Ganun talaga ngayon kasi sobrang lakas ng ulan. Sagot ko sa room boy. So dalawa lang po kayo? Opo. Magkano po ang 12 hours nyo? Halagang 500 lang po. Ganun po, mura po pala. Sige po, mag-check-in kami. Sagot ko sa room boy. Bale sir, check ko muna po kung available yung sinasabi kong room kasi yun nga po, punuan. Check ko po muna, then balikan ko po kayo. So fast forward ng story natin. After half hour, yun nga, naka-check-in na kami dun sa hotel. Pagpasok pa lang namin dun sa room is, imagine niyo yung parang box type na room. Pagpasok sa pinto, walang ibang kahit ano or bintana man lang. Aircon lang. May isang TV at yung CR syempre at isang higaan. So sabi ko, okay lang naman kasi mag-i-stay lang kami ng ilang oras. Magpatila ng ulan. At syempre kung makakatulog is makapagpahinga rin, di ba? So after a couple of minutes, nag-decided na kami na magpalit na ng damit. So asikaso, hygiene, and yung mahihiga na kami ay binuksan ko lang yung TV. So hininaan ko yung saktong volume lamang. At ang nakabukas na ilaw lang ay yung dun banda sa may CR. Para dim light lang ang magiging itsura niya. Kasi matutulog lang naman kami. So yun na nga, nakatulog na kami. Na nakayakap ako doon sa girlfriend ko syempre. Nahalimpungatan ako. Pagmulat ng mata ko ay sobrang dilim ng kapaligiran. Walang kahit anong ilaw na iyong maaninag. Ang ginawa ko ay pernes ko nga ang ilaw ng aking relo para tingnan kung anong oras na. Nang mga oras na yon ay 2:00 ng madaling araw. So kinapa ko yung cellphone ko bandang uluhan ko. Nang makita ko nga yun ay binuksan ko yung flashlight. Nagtataka ako kung bakit patay lahat ang ilaw. Bago kami matulog, binuksan ko yung TV at yung ilaw banda sa may CR. So hindi ko na nga masyadong inisip pa yung pangyayaring iyon. Ginawa ko ay inon ko uli yung TV. Sabi ko nga baka naka-timer siya kaya siguro namatay. At yung switch on ko uli yung ilaw sa may CR. So yung girlfriend ko is ang sarap ng tulog. Bumalik na lang uli ako sa pagtulog kasi 2:00 ng madaling araw pa lang naman nun eh.
Bago huli ako matulog or umidlip, ay nag-alarm na ako sa cellphone ko around 5 a.m. Para sabi ko ay may 3 hours pa na time para makapagpahinga or makatulog kami. Maya-maya nag-alarm yung cellphone ko. So I expected na 5 a.m. na ito. Laking gulat ko bakit 4 a.m. nag-alarm yung cellphone ko. Hindi ako pwedeng magkamali dahil 5 a.m. ko siya in-alarm. Hindi ko na masyadong pinansin ang pangyayaring iyon. Sinising ko na lang yung girlfriend ko. Total, 1 oras na lang naman bago mag 5 a.m. ay magpe-prepare na lang kami. Para eksaktong oras ay paalis na kami. Nagalit yung girlfriend ko kasi, anong oras na ba? Bakit ginigising mo kung sarap ng tulog ko? Yan ang banggit niya sa akin. Sabi ko alas 4 na eh. So mag-prepare na tayo para 5 a.m. alis na tayo. So galit nga itong bumangon. Pagpasok niya sa CR, nagtataka siya. Bakit walang tubig lahat? Eh bago kami matulog, gumamit pa kami ng CR. Nagilamos ako. May tubig lahat. Nakakapagtaka na sobrang said ang tubig. Walang laman ng gripo, ang balde, ang tabo. Tubig sa CR lang ang meron. Siyempre, maraming kakaiba sa room na ito. Hindi ko pa nabanggit lahat sa girlfriend ko kung ano yung mga nangyari ng gabi na yon. Basta ang nasabi ko sa kanya ay, mag-asikaso ka na para makaalis na tayo rito sa room na to. Kasi matatakotin ng girlfriend ko. So kung ikukwento ko kaagad doon, ay baka ano pang magparamdam sa amin. Mahirap na. Hindi rin kasi namin alam kung ano ba talaga ang background ng room na yon. Kasi bagong renovate lang ito. Malay ba natin na merong namatay dun at hindi matahimik na kaluluwa. Well, I experienced my creepy encounter. Pinakamalala. Last year, third year college ako noon. At sa mga panahon ngayon ay palaging wala sa amin ang aming mga magulang. First, dahil sa city nag-work ang tatay ko, kaya wala siyang dahilan upang magstay sa probinsya. And second naman, yung mama ko naman ay on call dahil ang work niya ay bilang sekretary sa pinsang kong abogado. Kami lang ang naiiwan sa bahay. Kami lang ng nakabubunso kong kapatid. At dahil ako ang ate, ako na ang umako sa responsibilidad ng aking ama at ina. Everything seems fine until creepy things happened. First, it was around 5 a.m. already. Nagsasaing na ako ng bigas. Pumanhik ang ikalawang kapatid kong lalaki sa labas para umihi dahil kita ko ang posisyon niya habang umiihi na nakatalikod sa akin. Nagtaka ako nang hindi na siya gumagalaw. Makaraan ng ilang segundo ay nilapitan ko at tinapik ko siya sa balikat. Sa hindi malamang dahilan ay para bang nagising siya mula sa kanyang kahibangan. Tinanong ko siya kung ano ang nangyayari sa'yo. Sabi niya ay wala lang daw. Pero noong papasok na siya sa school ay kinausap niya ako. Agad na tumayo ang balahibo ko sa mga sagot niya. Ate, nung umihi ako may nakita kasi akong lalaking
Nakaputi, nakaupo at nakatingin sa itaas sa bubong ng banyo namin. Ang puti-puti daw ng lalaki as well as his clothing. Nasundan pa ang mga pangyayaring iyon ng mga ilang beses. Katulad pa rin ng oras kung kailan unang nagpakita ang lalaking nakaputi sa aking kapatid. Mas lumala pa ang kababalaghan sa mismong bahay namin. Dumating na sa point na bigla-bigla na lang nawawala ang mga importanteng bagay like suklay, spoons, or something, or andies. Makikita na lang namin ito sa parte ng bahay namin na hindi namin akalain na nandun pala. Example, sa ceiling ng or sa ilalim, sa silong, o dun sa may bandang poso namin. Sunod ay mararamdaman talaga namin na meron talagang ibang mga tao na namamahay sa bahay namin. Maririnig talaga ang pagpihit ng pinto. Kapag nagpapahinga kami sa may sala, bigla na lang kaming nakakaramdam ng mga taong nag-uusap, naglalaro sa mismong mga kwarto namin. Yung parang minsan may naghuhugas sa kusina, nagbobomba sa poso. Bigla na lang mararamdaman namin na dumadaan sa likod namin. And then, the worst thing is, nagkakaroon na kami ng doppelganger. At mas madalas na ginagaya ay ako. Hindi lang ang boses ko, pati na rin ang muka at tindig ko. Ang unang nakaranas noon ay ang tatay ko. Dahil nga sa Manila siya nag-i-stay, nagbakasyon siya sa aming probinsya. Diyan nga sa bahay namin. Pabalik na siya sa work niya noon sa Manila. Madaling araw. Papunta na siya sa CR noon para maligo. Nagtataka ang mama ko na nagtitimpla ng kape nang bigla na lang huminto at hindi agad pumasok sa CR si tatay. Nilapitan niya ito at tinanong. Matapos sabi naman ng tatay ko, kaya hindi siya pumapasok kasi andun daw ako sa loob ng CR. Sinabihan naman ni mama na paano mangyayaring nasa CR ako? Ang himping ng tulog ko ng oras na yun. Iginiit ni papa na imposible na magkamali siya dahil andun daw ako sa CR at kumakanta pa. Tinanong niya pa nga daw ako kung matagal ka bang matapos dyan? Sumagot pa nga raw ako ng hindi, mabilis lang ako. Antayin mo na lang ako dyan pa. Kaya hindi raw siya pwede magkamali. Dahil sa pangyayaring yun ay nagpaabot na nga ng liwanag si papa bago maligo. Maski ang mga kapitbahay namin ay nagsasabing may kakaiba talaga sa bahay namin. Kapag nag-outing kami at walang naiiwan sa bahay, mapapansin talaga ng kapitbahay namin na may nag-iingay at gumagalaw sa loob ng bahay. Well, so far, kahit nagpaparamdam sila ay hindi naman dumating sa point na nananakit sila. At hindi ko lang alam bakit sa bahay namin sila nakikitira dahil hindi naman kalakihan ang bahay namin. Ang nakikita kong problema ay madilim at napapaligiran ito ng malalaking puno. Na sa tingin ko ay doon talaga sila namamahay. Pumupunta lang sila sa bahay namin para magparamdam. Hindi naman bago ang ganitong kwento. Kasama na to sa buhay natin. Minsan nga, sila pa yung nauuna sa lugar na yun na ginagawa nating bahay. Ang kailangan na lang nating gawin ay intindihin sila, lalo kung hindi naman sila nananakit ng pisikal or
nakiusapan na lisanin ang lugar at lumipat sa ibang lugar na sa tingin ko ay hindi sila magugulo or makakagulo sa mga tulad nating tao. Isang gabi habang tulog na ang lahat, si Eva na lang mag-isa habang nanonood sa kanilang sala. Bali ang naghihiwalay sa kusina at sala nila ay iyong duyan kung saan siya nakahiga habang nanonood. Abala na siya sa panonood nung makarinig siya ng ingay na nagmumula sa kusina. Ingay na parang nilalaro yung kubyertos sa may lababo. Nung una, hindi niya pinansin dahil baka pusa lamang ang nagtitrip na himurin yung kubyertos. Sa lababo kasi, naandun yung plato, nakapatong yung baso at yung kutsara. Yun kasi yung ginamit namin o pinagkainan namin ng balot nung gabing iyon. Habang tumatagal mas lumalakas yung tunog na pinaglalaro ang kubyertos. Ano ba yan? Ang ingay naman. Lintik na mga pusa yan. Sa loob-loob niya. Tumingin siya sa direksyon ng lababo baka sakaling makuha sa tingin ng mga pusa. Kaso pagtingin niya ay wala namang pusa at tumigil na yung pagkakakalansing ng kubyertos. Naisip niya na baka umalis na yung pusa. So, ipinagpatuloy niya na yung kanyang panonood. Habang engrossed siya sa pinapanood niya, balik na naman yung ingay. Hindi lang basta ingay ng kubyertos dahil pati yung baso parang pinagtitripang pukpukin. Masyado nang malakas yung tunog at baka magising na sila mama at ate. Kaya naman tumingin siya ulit gawi sa may lababo. Nakapagtataka na pagtingin niya sa gawi ng lababo ay huminto na naman yung ingay. Naisip niya na baka nabingi lang siya at galing talaga sa kapitbahay ang ingay. So tingin ulit siya sa TV at ipinagpatuloy ang panonood. Psst! 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 Napatingin ulit siya sa lababo. Nawala ang ingay. Napakunot noo si Eva. Kinabahan ito. Imagine ninyo, mag-isa ka lang sa bahay. Tumunog ang kubyertos at may sumisidsid sa'yo. Sa tuwing titingnan mo naman ay nawawala ang ingay. Sa inis ni Eva ay ginawa niya, tinungo niya ang kusina. Nang malapit na siya sa lababo, ay bigla nang gumalaw yung plato, baso, at kubyertos. Ilang sandali niyang napatunga nga at hindi makakilos. Para bang namamalikmata siya at nang matauhan ay bumalik na agad siya para patayin ang TV. Dali-dali pumasok sa kwarto. Inilak niya yung pinto. Nakalimutan niya nang i-unplug yung TV sa sobrang pagmamadali dahil sa takot. Kinabukasan ay kwento naman ni Eva sa kanyang mama at ate na yung mga nangyari kagabi. Kaso, hindi ito naniniwala. Baka daw, guni-guni niya lang daw. Dahil daw sa sobrang antok ni Eva, kaya kung ano-ano na lang ang naririnig at nakikita niya. Pero hindi siya maaring magkamali kasi maraming beses itong inulit-ulit nang nagpaparamdam. Isa sa paraan ng makikita ng ghost ay yung pagkakalansing ng isang bagay. Maaring mangkok, kutsara, baso, tinidor,
o kung ano man gamit sa kusina. Bukod pa roon, ang ingay na nalilikha nito ay maaaring maka-attract ng kaluluwang ligaw. Kalimitan naman sa mga ganitong kaluluwa yung mga bahay na tahimik, madilim, at usually yung mga bagong gawang bahay. Yung bagong pinaglipatan, mapa-apartment man na ito, renovation, or kubo. Lalo na kung maraming puno na nakapaligid dito. Kaya i-check nyo yung bahay nyo. Malamang naka-experience na kayo ng mga ganitong creepy story.